Sa kabundukan ng Catanduanes, may mga nagkukubling kalaban daw na mga magsasaka. Pinamumugaran daw kasi ito ng iba't ibang ahas. Kaya ang ilang magsasaka tila napapalaban, lalo na't kapag natuklaw. Apektado raw maging ang kanilang kabuhayan. Tinagaan niya sa leeg. Uy, grabe, may magots na. Dinangaw na siya. Oh my gosh. Ang Catanduanes mayaman sa iba't ibang buhay ilang. Sa pag-aaral ng ilang biologists sa kanilang lugar, aabot daw ng higit 20 species o uri ng ahas ang matatagpuan sa isla. Sa taniman ng abaka, ang mga ahas madalas pagala-gala dahil sa dami ng pwedeng makain sa bundok. It's been a while since Born has done a shoot na talagang grabe yung trekking, ano? Nasa 400 plus elevation na tayo. That's about 1 mile. We still have more than 2 hours to go. Halos nasa tuktok na tayo ng bundok. And this mountain remains to be preserved. Pakay naming makunan at maidokumento ang iba't ibang ahas sa isla. Sa ilap nito, inabot na kami ng 3 oras paakyat ng bundok. Lahat ng mga pahirap, makita lang yung mga ahas dito sa Catanduanes. Maya-maya pa, isang Draco o flying lizard ang aming nakita. Oh yes! Ito yung tinatawag na Draco, no? Ito yung flying lizard or gliding. And in every place in the Philippines, magkakaiba itong mga Draco na ito. And ito yung patagium niya na tinatawag. Ito yung sinistretch niya pag lumilipad siya. Ang color nito, yellowish. Some can be orange, mga iba mapula, green, pero ito madilaw. Look at this, oh. Yung mukha niya parang dinosaur, oh. Ang mga Draco o flying lizard kayang lumaki ng 8 pulgada o kasing haba ng 1 litrong bote. Yung tail niya ang haba. Ginagamit niya yan para ma-navigate na. Kapansin-pansin na buntis ang hawak kong Draco. May egg siya. Wow, it's gravid. Di mo yung itlog niya. Agad ko ring ibinalik ito sa puno. Sa aming paglalakad, nakasalubong ko ang isang magsasakang si Tatay Anselmo. Hindi niya tunay na pangalan. Pimili ako. Kung 3 buwan akong di makapagtrabaho, papatayin ko yung akin yun. Pag nabulok yung pet, ako, wala na. Kulay green ba? Or brown? Brown siya na may team. Kanina nyo lang napatay? Hindi, kahapon. Bilang isang veterinaryo o doktor ng mga hayop, nakakalungkot na malaman na may ahas na tinaga at namatay. Pero hindi ko rin maiwasang mangamba. Lalo na't kapag natuklaw ng ahas ang mga magsasaka, kabuhayan naman nila ang maapek. Sa paghahanap ng iba't ibang uri ng ahas, narating na namin ang tuktok ng bundok kung saan umano ito makikita. Dahil mainit sa taniman ng abaka, nakatutulong ito para mabalanse ang temperatura ng katawan ng mga ahas. Isang bronzeback snake ang aming nakasalubong. So ito, abutin ko siya. Whoop! I got you! Wow! Ang ganda, kita mo yung mga bluish scales sa gilid ng kanyang katawan. Aqua blue, tapos green na green yung kanyang belly. Kita mo yung colors niya, no? Every time nasa-stretch yung kanyang balat, makikita mo yung pagka bluish na nagtatago in between the scales. And look at those slender neck. Non-venomous o walang kamandag ang bronzeback snake. Pero kapag natuklaw nito, maaring mamaga ang balat.
Napakagandang ahas nitong bronzeback. Kaya siya tinawag na bronzeback, oh. Kaya no, parang tanso. Time to let you go. Madalas raw nakakita ng ahas ang mga magsasaka tuwing tag-init sa mga sanga ng abaka. Agad naming hinanap ang tinagang ahas. Oh my God, ang laki! Tama nga si Kuya, brown nga siya, oh. Uy, medyo may amoy na ng konti. May mga beetles na. Look at this. Medyo malaki-laki din tong viper na ito, oh. Nakilala ko siyang viper dahil sa ulo. Isang Philippine pit viper o dupong ang napatay na ahas. Tama-tama yung sinabi ni Kuya. Tinaga niya sa leeg. Pero ang ganda sana nito, medyo orange-orange na dilawang kulay. Kahit patay na ito, naku, yung kamandag nito, grabe. Uy, grabe, may maggots na! Dinangaw na siya. Oh my gosh! That is the way organic matter decomposes in the wild. Itong mga maggots na yan ang mag-decompose niyan. Mapapakinabangan siya. Ayun yung fangs niya, oh. Balina. Pero yung mga maggots, kaya nila, parang walang epekto sa kanila yung venom nitong viper na ito. Kasi patuloy nilang dinidecompose, eh. So, amazing, ha? Kahit wala ng buhay, hindi ko maiwasang mamangha sa ganda ng dupong na ito. Ganda ng kulay, oh, may blue. May blue pa sana, oh. Blue, yellow, orange. Putulang ulo. Poor viper. Highly venomous ang Philippine pit viper o dupong. Necrotic o posibleng mabulok ang bahagi ng katawan ng tao na natuklaw nito. Tama ang suspetsahan ni Tatay Anselmo na maaring mangyari sa kanya oras na matuklaw siya nito. Hindi mo masisisi yung farmer kasi yung kulay pa naman niya, kulay tuyong abaka. So mukhang nagbe-blend pa siya, oh. Kita mo? Yung kulay ng abaka at yung kulay ng tiyan niya. Kapag natuklaw ng ahas, hugasan ang sugat at pumunta agad sa pinakamalapit na ospital. Dahil madilim ang paligid, napagpasyahan ng aming grupo na bumaba na ng bundok hanggang sa isang buhay na pit viper ang aming nakita. Tapos ayun, oh, nagbe-blend siya sa dahon ng abaka. What a beautiful viper, ha? Makita mo yung mga stripes niya. Fantastic. Saan ka makakita ng ganyan? Kadami ng mga ahas dito, no? Dito, worth it yung pagod namin. Come here, my friend. Look at this viper, no? Not a single aggression, ha? Kasi hindi naman ako kasama sa menu ng kakainin niya. Ang mga kinakain nito, mga small reptiles. Bata pa ito, lalaki pa ito. So I'm just enjoying them because I know that I can handle them the right way. Alright, bye-bye. Sa bigat ng trabaho ng mga magsasaka, dagdag pasakit daw kung sila ay matutuklaw. Sa panahong nasa iisang komunidad ang mga ahas sa tao, paano nga ba maiiwasan na malagay sa panganib ang buhay ng bawat isa? Ang mga ahas ay predator o kumakain ng mga daga, insekto at iba pang hayop na maaaring maging peste sa mga pananim. Sa lugar kung saan sagana ang buhay ilang at pinagkukunan ng kabuhayan, dapat maintindihan ang kahalagaan ng bawat isa para mapanatiling mayaman ang lugar na kanilang ginagalawan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.